So, ganito kamahal ng ABS-CBN, spotted si Alden sa Pasay mga kasambreros. Then posibleng magsama sa bench fashion show mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong event ni Alden doon sa may Vivo. May tanong para sa kanya doon na when out cycling, what moment does Alden usually feel like capturing? So yung parang nagbabike daw siya, ano yung gusto niyang kinukuhaan ng litrato or ng videos mga kasambreros and pictures and so on. So siya, sabi niya dito ay yung nature nga mga kasambreros, no? Yung tinadaanan niya na yung mga sceneries mga kasambreros, yung surroundings, yun yung beauty ng cycling na kapag lumalabas ka, no, good for your health mga kasambreros, at saka nagkakaroon ka ng chance na appreciate ang nilikha ng Diyos mga kasambreros na mga nature, kalikasan. So appreciating simple things in life mga kasambreros, at saka moments na yun, sceneries talaga. Yung sceneries ay libre lang po mga kasambreros. Sometimes the beauty that you're looking for are just around us, no? Kailangan tingnan natin sa paligid yung mga ganda ng nilikha ng Diyos mga kasambreros, which is definitely true, no? Kapag tayo lumingon-lingon and appreciate small things like yung mga magagandang tanawin niya na dadaanan natin ay patunay iyon ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos mga kasambreros na He can do. And He made us wonderful and amazing things, especially the beauty of nature mga kasambreros. Tapos, si Alden, yung kasino niya, nag-post kanina dito ng bagong video about dito sa Hero for All nga niya. Tapos parang may nagtanong siya dito, may nagtanong sa kanya dito na, "Hi Alden, may nagtanong ako." Sabi niya, "Kung pwede kang may nominate para sa Hero for All, sino yon?" Sabing ganon. Tapos, nilarawan ni Alden dito yung mga qualifications ng isang bayani or ng isang hero mga kasambreros. Ito yung mga qualities na essential para sa mga heroes. Number 1, resilience, na yung kaya nilang lumaban. Tapos yung selflessness. And then yung willingness mga kasambreros to go out of their way to help someone in need. So, yun siya mga kasambreros. Tapos, sabi niya dito ay nominate natin yung hero na kilala natin mga kasambreros. So, you can check the caption. Yun, anyone ay pwede pong magboto or mag-send sa kanila ng hero na palagay natin or palagay ninyo ay karapat-dapat na tanghaling hero for all or hero of the year mga kasambreros. Siguro hindi naman year, hero for all lang na may mga awards sila mga kasambreros. So yun po siya. Mamaya ipi-play ko rin ito. Tapos yung hindi naman siya BYD, parang S5S ng kotse. Parang ano siya, parang garage or S5S Auto Hub. Parang ano siya, parang car wash and then auto shop yon. So auto shop or car shop mga kasambreros, na kung saan si Alden ay parang nagpapaayos or ganda, nagpapalinis and so on mga kasambreros. Pinost ito kagabi ang hindi ko lang sure kasi parang napanood ko itong video na ito. Mamaya ipi-play ko ito para mapakinggan niyo po yung yung pag-uusap nila dito mga kasambreros. So dito ay parang marami daw napakinggan or narinig si Alden mga kasambreros tungkol sa S5S Auto Shop mga kasambreros. Tapos napamura nga siya dito tungkol sa about sa ganda ng kotse yata. So dinumog siya dito ng mga paparazzi at mga random people mga kasambreros na binivideohan si Soiti mga kasambreros. So dito ay ayun, pag nailawan daw siya, ang ganda na. So basta i-play ko lang ito mamaya mga kasambreros para ma-appreciate niyo po, no? Kasi kakapost lang kagabi ng S5S Auto Shop mga kasambreros sa kanilang Facebook page. So yung supposing bago ito, parang ano siya, parang repost lang nila mga kasambreros.
Sabi niya, but you don't get that on a regular Starix, di ba? Sabi ng ganoon ni Alden. Ito yung kanyang kotse na pinablasingan no? If I'm not mistaken, mga kasembreros. So, tayo ito, yung, ito rin yata yung pinagbilhan niya ng kotse, if I'm not mistaken, mga kasembreros. Maliban pa doon sa kanyang BYD, no? Na binili, mga kasembreros. Pero yun po, no? Sobrang lupit lang. At pangmalakasan talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yun, si Alden pa spotted sa Pasay. Ito po ay, spotted siya, posted ito ni Rida Reyes at SM Prime Holdings head office. So kagabi may video ako na na-flash dito, pero ito yung pinakamalinaw na information sa akin, na dumaan nga si Alden sa SM Prime sa Pasay. May napadaan sa office today. Great seeing you again, fellow kapusong Alden, exciting things ahead. So meron yata silang sabi ito, GMA reunion at SM, no? Happy to serve, clap clap. So baka meron silang reunion ng mga GMA art. Hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung dito yung mga fellow artists ng GMA, mga kasembreros, ay magkikita-kita or magkakaroon ng event, mga kasembreros, sa dito sa SM na ino-organize nila, mga kasembreros. So abang-abang tayo sa mga possible pa na mga options at mga kaganapan. So si Rida Reyes pala ay isang GMA correspondent pala ito, mga kasembreros, or a news or TV news anchor dati. No, ito yung nakalagay dito, mga kasembreros, sa kanyang Facebook account din at saka sa internet. So, so journalist para siya dati, mga kasembreros, no? Tapos, siguro ay nag-change career si Rida Reyes, mga kasembreros, kung kaya naging na lang siya. Nagbago ng career or ng trabaho, mga kasembreros. Kaya sabi niya pala dito ay fellow GMA artist, no? Or fellow GMA actor siguro, or parang kapuso na na para silang kapuso dati, mga kasembreros, of course. So yun, tapos may picture sila dito, 500 plus yung likes or reactions nito, mga kasembreros. So ito pa rin kahapon. So abang-abang tayo ng mga further updates dito kung ano yung gagawin ni na Pops Alden at ng SM Prime Holdings, mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin, sobrang mahal talaga ng ABS-CBN itong si Alden, no? Kasi na-feature din yung kanyang Hero for All na advocacy or campaign ng ABS-CBN, mga kasembreros. So, alam mo yung walang barrier na ngayon, mga kasembreros, na ikaw GMA, ikaw ABS-CBN, hindi ka namin pwedeng ibalita. So, kapag artista kasi medyo strict, pero kapag balita, kasi di ba GMA si Alden, dito mo nakita na mahal na, parang adopted nila ng anak si Alden. Adopted ng ABS-CBN si Alden kasi nga di ba sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again, and so on. So sabi dito sa ABS-CBN News, 44 minutes ago, inilunsad ni Alden Richards sa pamamagitan ng kanyang AR Foundation ang Hero for All, honoring stories of the everyday Filipinos. Layunin nito na kilalanin ang 20 so 20 pala na ordinaryong Pilipino na may pambihirang malasakit at kontribusyon sa kanilang komunidad, no? So AR Foundation at saka Casino Plus, ito yata yung magkaka-collaborate, mga kasembreros. So yun po, baka hindi ko alam kung part din ang Myriad, pero palagay ko AR Foundation at saka Casino Plus, and of course si Alden Richards, mga kasembreros. Tapos ito, post ito ng isang admin, mga kasembreros, no, Instagram story dati ni Riza na kapatid ni Alden, mga kasembreros, nung if I'm not mistaken, nagbabakasyon sila sa America or something, mga kasus. Pero ito ay April, parang na-recall lang niya, no, April 17, 2025 ito, mga kasembreros. So magkakasama sina Alden and then ang kanyang mga kapatid, mga kasembreros, no, or family members. And then
kanyang mga pinsan yata, mga kasombreros, no? Na kung saan sina April, no? Sina Daddy Bay, of course, tapos si Kuya RD. So, happy birthday sa pinaka-pretty na pamilya, Ate April. Okay. Na-recall ito pala niya, no? April 17 yata or April 16 ang birthday ni April. Kung kaya siya April, mga kasombreros, na kanilang pinsan or cousin, no? Na parang personal assistant or consultant ni Alden Richards, mga kasombreros. So, yun po, no? Tapos, yun, isa sa mga major items natin, kung magsama ba, or may may possibility na magsasama talaga ang Kathleen sa bench fashion show, mga kasombreros. Nag-post dito ang isang admin ng pictures ng Kathleen, mga kasombreros, na kung saan ay may possibility na magsama sila sa isang or sa bench fashion show. So, hindi ko lang din 100% sure kung matutuloy or meron silang bench fashion show or bench fashion show project this year, mga kasombreros, kagaya nung nakaraan, no? Kasi nga ay nagkaroon sila ng fashion show last year. So, pero yun, abang-abang din tayo dito sa update. Baka i-move nila sa May, no? Kasi May is summer pa rin, mga kasombreros. So, yun. Abang-abang na lang tayo ng mga updates ng bench management, mga kasombreros. Ito po ay post ni Sylvia Bell, no? 5 hours ago. Abangan si Catherine Bernardo at Alden Richards sa susunod na bench fashion moment. So, tapos picture dito ng Kath and Alden, mga kasombreros, no? Na pareho sila naka-white at naka-bench outfit or yung tatak, mga kasombreros. So, hoping, no, and praying na magkaroon ulit sila ng bench event, mga kasombreros. Pero yun, hindi pa natin ito 100% na sigurado, mga kasombreros. Kasi nga wala namang dito parang walang announcement, no, yung bench and other organizers na related din po sa CAF din, mga kasombreros. So, yun po. Tapos, actually, no, yan lang sa ating sige, sasama ko na lang din itong isa pala, mga kasombreros, no, na feature si Alden, yung kanyang advocacy, no, mga kasombreros. Actually, parte nito ng alam mo ba na article na pinost about kay Alden nung nagtitipid nga si Alden sa gasolina, kung kaya biking yung kanyang naging isa sa mga habits, at he also encourages other people na magbike para makatipid na rin sa gasolina. Kasi may maraming pera tapos wala nang supply, mga kasombreros, ng gasolina, so or crudo, no, na mas mahal pa sa gasolina, ay useless din po. So kaya mahalaga na magtipid tayo in our own different or small ways, mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong interview ni Alden, and then itong kanya, basta, no, parang 3 videos ito, mga kasombreros, na i-replay po natin. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. When you're out cycling, what moments do you usually feel like capturing? The sceneries, actually. Yung surroundings. Kasi that's the beauty about cycling when I started it. Parang aside from the fact that it's good for your health, parang you're giving time for yourself, you get to really appreciate nature. Yes. And the natural gifts, of course, that the Lord made for us. So it's really more about appreciating simple things in life. And of course, yung moments na gusto ko talagang kinakapture palagi are the sceneries, kasi libre lang siya, no? That's Parang true. sometimes the beauty that we are looking for is just right in front of us. We just need to see it. You just have to look. And look, of course. Diba? That's the first thing. Look and then notice it. I love that. Correct, Thank you, correct. Alden. Hi, Alden! May tanong ako. Kung pwede kang may nominate para sa Hero for All, sino yun? Well, to nominate a hero, for me, parang ito yung mga qualities na parang essential for these heroes. Well, number 1, siguro resilience. Second, yung selflessness and
yung isa pa doon is yung willingness to go out of their way to help someone in need. Kaya ako, tanong ko sa inyo, may kilala ka bang hero? Nominate your hero today. Check the caption for more details. Hi, brother. Bro, this is Spike. Spike. Sir Mike, hi, nice to meet you. Thank you so much. Hello. Oh, I've heard so many good things about how you take care of cars, sir. Nailawan siya sa gabi, tumatakbo, gumagano'n siya. Hanep. So, Galing. Ganda naman ito, ma'am. Galing. warm. Yeah, and don't get that on a regular Starex, di ba? Ang insurance. Ang daming nakakita before na client. Sir, I mean, pang ilang IX mo siya? 40. First IX 40. It's my first time to get services from S5S and I'm quite excited. This is my first time to see my car in person. I don't know if the photos gives justice to it nung nasend siya sa akin, sir, but I have a friend who's a loyal client of yours and I saw the things that you have done with this car. So, feeling ko, sir, my car is in good hands na. Okay, let's go. Let's go. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasambres. Ang title natin ay Galit, Inggit, Walang Silbi. Bakit kaya ganito? No? Proverbs chapter 27 verse 4, Anger causes trouble and a bad temper is like a flood. Who can stand when there is jealousy? So grabe no, yung ano niya dito ay kinumpare niya yung anger, tapos yung bad temper, tapos yung jealousy. So yung jealousy, ito yung selos no? Yung selos daw ay pinakahigit o pumapaparang sa lahat ng kasamaang ito or sa lahat ng masamang ugali na nabanggit, yung anger, bad temper at saka yung jealousy. Jealousy daw yung pinaka delikado, no, dangerous mga kasambreros sa mga nabanggit. So anger, na talaga ang galit mga kasambreros ay lumilika talaga ito ng gulo. No, it really causes a trouble mga kasambreros. So ang galit mo for example sa iyong kapatid, kapag hindi ka nagpatawad at hindi na pawi yung galit hindi na wala mga kasambreros, it can create a wrath, no, parang grudge, puot mga kasambreros. Anger, no, sometimes nagsisimula lang siya sa misunderstanding, tapos hindi nagkaunawaan ng magkapatid or ang magnanay or magulang anak sa magulang, hindi lang sila nagkaunawaan. Nagkaroon ng konting diskusyon, no, something like that mga kasambreros. Tapos nagalit na, tapos naglayas, tapos nagtanim na ng sama ng loob and so on. So kapag may sama ng loob at saka puot ang isang tao mga kasi may grudge na siya, minsan nakapag-isip niya na masama. Okay, magiganti, no, papasok diyan yung pagiganti mga kasambreros. Yung iba diyan talagang pumapatay, no, talagang lagot sa akin tumamaya, ganun. So magplano pa yan mga kasambreros, talagang pag-iisipan, paplanuhin mga kasambreros yung mga gagawin niya para makapaghiganti, no, doon sa taong kanyang gustong paghigantihan. So kahit hindi man sa magkapatid, no, kahit sa kaibigan or sa mga third party, especially no sa mga recently na mga balita, talagang marami ang pumapatay na mga parang third party. Kunwari may jowa na si ganito tapos pumasok yung third party. So it's either yung third party yung papatay doon sa jowa ng isa, tapos or yung original jowa yung papatayin yung kalaguyo or sino man. Basta may third party na involved mga kasombrero. So delikado po yun. Bad temper, no, parati kang mainisin. Ako minsan guilty ako dito mga kasombrero. Talaga may times na nawawalan tayo ng pasensya, especially kapag may nahabol kang, alam mo yung dapat matapos ngayong araw or ganitong oras tapos hindi natatapos. Kasi nga sobrang busy din na kasombrero, no? May vlog din kasi si nanay. Ako rin po nag-edit, gumagawa ng concept, cameraman, editor, and so on mga kasombreros. So, tapos may cast din, may trivia pa ako, tapos may Word of God. So, hindi naman gaanong
hindi naman ganun busy. Pero sa awa ng Panginoon ay wala naman tayong amo. Pero ako kasi kapag nagsiset ako minsan ng ganito dapat matapos, ganito dapat matapos kasi nga kailangan may habulin ka rin. So may mga times talaga na naubusan ako ng patience din po mga kasembreros. So I'm guilty, no? Pero hindi ko naman hinahayaan na lamunin ako noon. Segundo lang siya or seconds lang mga kasembreros, nawawala din agad yung aking pagiging bad temper mga kasembreros, no? Relieved and comforted by the Holy Spirit of God, no? Sabi pa dito, but who can stand when there is jealousy? So yun, selos, no? Dun sa sinabi natin kanina, may third party, no? May selosan, may imbitan mga kasembreros ay dito, selos kasi sa pagmamayari mo yung isang bagay or pagmamayari mo yung jowa, for example, or yung isang tao, tapos nagkaroon siya ng kalago yung iba, so nagselos ka, so yun po yung selos. Yung inggit naman, hindi, ang pinagkaiba ng inggit sa envy kasi ganito yung selos, yung jealousy, pagmamayari mo yung isang bagay or yung isang tao, okay, tapos nagselos ka kasi pagmamayari mo sila. Yung inggit, hindi mo naman pagmamayari yung isang bagay o yung isang tao, pero naiinggit ka, na parang ganoon mga kasus na gusto magkaroon ng ng jowa na ganito or gusto mo lang magkaroon ng bagay na ganyan na pagmamayari ng ibang tao. So ganoon po yung pinagkaiba ng inggit sa selos mga kasembreros. Proverbs 27 verse 4 presents a profound truth about emotions that often dictate human behavior. So nagiging tagadikta natin ito mga kasembreros, itong tatlong ito, yung galit, yung inggit, yung selos mga kasembreros. Yung pagiging bad temper, no? Or parang actually dapat, no, galit, selos, walang silbi. Ito dapat yung ating title mga kasembreros pero inggit yung akin nalagay. So yun po, no? Pero either way, either of the two mga kasembreros ay pareho silang masama, no, inggit at saka selos mga kasembreros. Wala po silang magbuting na idudulot, kung kaya sinabi ko dito walang silbi ang mga ito. Siguro kapag maggalit tayo sa kasamaan, magagalit tayo sa masamang ugali and so on mga kasembreros, pero kapag nasa kabutihan tayo ay huwag tayo magalit sa mga mabuti or sa mga nag-invite sa atin sa church, for example, or sa mga taong gumagawa ng kindness and so on. It teaches us about the consequences of feelings like wrath, anger, and jealousy. These are emotions that can cloud our judgment and lead us to act in ways that we might later regret. So, ganoon, no? Kasi ang tao kapag, ito rin kapag naubusan siya ng pasensya, kapag naubusan siya ng, kasi nga bad-tempered siya, wala siyang mahabang patience mga kasembreros at saka parati siya magagalitin, no? Tapos siloso siya, silosa. So, ito yung sabi dito na nakakagawa sila, no, yung mga taong ito sasabi ko kanina na kapag nakagawa sila, kapag naalagaan nila yung galit sa kanilang puso, naging puot, no, tapos maghiganti sila. So gagawa sila yun ng actions na later ay pagsisisihan nila mga customers. Ito yung sasabi dito, anger, while it can be a natural response to hurt, becomes a cruel and damaging force when it drives our actions. In contrast, jealousy can be an emotion that quietly poisons our relationships, making it vital to understand its powers. So ganun siya mga kasembreros, no? Talagang napakahalaga mga kasembreros ng pagpapakontrol natin yung ating galit mga kasembreros. Proverbs is a collection of wise sayings often attributed to King Solomon, who is renowned for his wisdom. So yun ang Proverbs in general ay kay Haring Solomon or siyang nagsulat mga kasembreros. Moreover, we can learn that by addressing the root causes of our jealousy, we can prevent its escalation into destructive anger. So napakahalaga na natin, kung parang i-address natin, saan ba nagugat yung selos? Saan ba nagugat yung galit? Saan ba nagugat yung inggit? Saan ba nagugat yung puot, no? So, dapat i-address natin. Saan ba nagugat yung pagiging bad temper natin? So, dapat i-address natin. So, hindi natin siya dapat tinatakbuhan or tinatalikuran mga customers. We need to face and recognize kung saan nanggagaling para mabago natin. Okay? Kunwari, naiinis ka sa mga ganitong bagay, so babaguhin mo. And you yourself know mga kasembreros. Practicing empathy, gratitude, and self-reflection can help us cultivate a harmonious environment where we appreciate rather than resent others. So yun siya, yung pinapractice natin, yung empathy, yung yung gratitude, no?
yung pagiging mapasalamatin mga kasambreros, it's also important na i-practice na. Kung paano gawin natin ugali mga kasambreros, yung self-reflection, yung pagiging mapasalamatin. So yung pagiging grateful, yung pagiging thankful mga kasambreros, dapat natural na yun na bumubuho sa atin or parang lumalabas sa ating pagkatao. No, yung pagiging mapasalamatin natin. Kasi parang kapag natural na yun na lumalabas sa atin na nagpapasalamat tayo kahit sa mga maliliit na bagay, ay nababawasan yung galit, nababawasan yung escalation of anger, nababawasan yung escalation of trouble mga kasambreros, kagaya ng sinabi dito ni Haring Solomon, na hindi na siya yung apoy kapag pinatay mo na siya agad, ay hindi na siya kakalat na parang ganoon mga kasambreros, at makaka-damage pa ng mas malawak or mas malaking sunog mga kasambreros. So parang ganoon din po ang galit, no, at saka ang selos. Realizing or recognizing the emotions that can direct our actions is a lesson, we must internalize. It encourages us to reflect before reacting, especially in heated situations. Rather than giving in to anger or jealousy, we are called to remember our values of love and understanding. So it's also important mga kasambreros na balik tayo din sa root, no? Balik tayo kay Jesus Christ. Who is Jesus Christ? No, His character is full of love, forgiving, merciful, compassionate, talagang mahinahon mga kasambreros, and not giving in to any temptation of jealousy mga kasambreros. So napakahalaga na yung Christ-likeness. Okay? Let's apply that Christ-likeness sa ating buhay mga kasambreros. The scripture reminds us to nurture our relationships genuinely. By being open and honest in our communication, we can prevent misunderstanding that may lead to jealousy and anger. It advocates for peace in our hearts. We learn that we have the power to choose how we respond to situations. Embracing peace can not only improve our own well-being, but enhance the lives of those around us. So, damay-damay na kasi yun mga kasambreros, no? Kapag tayo po ay may patience, kapag tayo po ay may love, may understanding, no, may self-control and so on, ay maapektuhan din yon yung ating mga tao sa paligid natin. Whereas kapag tayo po ay parati magagalitin, may puot, may galit, at saka silosa, ay apektado rin po yung ating pamilya, kaibigan, at mga tao sa paligid natin mga kasambreros. As we reflect on Proverbs 27 verse 4, we invite you to consider how we can manage our emotions more effectively. This verse reminds us that while feeling anger and jealousy can be natural, we have the power to choose how we respond on those feelings or on these feelings mga kasambreros. So choice naman talaga natin yun eh. No, kapag choice natin magagalit tayo. Kung choice natin magkaroon ng puot, may puot tayo. Kung choice natin na mag-give in tayo sa temptation or magiging bad-tempered or magiging siloso tayo or silosa, so magiging ganun tayo mga kasambreros. So everything is a choice. Kung kaya there is a power in choosing mga kasambreros. So however, no, piliin natin of course yung let's choose to be kind, loving, caring, understanding, humble, and not giving in to temptation or being bad-tempered or jealous mga kasambreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.